kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Acting Chief Justice Antonio Carpio at Justice Secretary Laila De Lima kabilang sa 25 tinanggap ang kanilang nominasyon para maging susunod na punong maestrado. Mga katangian na hinahanap ng ordinaryong Pilipino. Sa itatalagang Chief Justice, alamin kung ano-ano. 8 menor de edad sa Nueva Vizcaya nahuling humihit-hit umano ng marijuana. Marijuana ibebenta para sa mga estudyante? Truck na magde-deliver ng mga baboy, sumalpok sa railing at tumagilid sa South Luzon Expressway. 3 sakay ng truck, sugatan. Binatilyo, aksidenteng naipit ang kamay habang naglilinis ng dough roller machine sa Antipolo. Sa sports saksi, pagkampyon ng Spain sa Euro 2012, ipinagdiwang ng libo-libong football fans. Sa showbiz saksi, Tom Cruise balak maghain ng kontrareklamo sa pag-file ng divorce ni Katie Holmes. Joint custody sa kanilang anak na si Suri, ilalaban daw ng aktor. At alamin kung paano magsayaw ang mga may kapansanan sa pagdinig. Sa huling araw ng paghain ng nominasyon sa pagka-Chief Justice, 6 na maestrado ng Korte Suprema kabilang na si Acting Chief Justice Antonio Carpio at tinanggap po ang kanilang nominasyon para maging susunod na punong maestrado. Isang miyembro naman ng gabinete ng Pangulo ang formal na tumanggap sa kanyang nominasyon, si Justice Secretary Laila De Lima. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. I will not turn down any challenge. 2 araw matapos ipahayag ang kahandaang pamunuan ng Korte Suprema, formal nang tinanggap ni Supreme Court Acting Chief Justice Antonio Carpio ang nominasyon sa kanya sa pagkapunong mahistrado. Sa kanyang liham sa Judicial and Bar Council o JBC, sinabi ni Carpio na isang karangalan ang tanggapin ang nominasyon para pamunuan ng kataas-taasang hukuman. Tinanggap na rin ni na Associate Justices Presbitero Velasco Jr. at Teresita de Castro ang nominasyon sa kanila bukod sa naunang pagtanggap ni Associate Justice Arturo Brion. Lahat sila ay otomatikong nominado dahil sa pagiging Senior Justices ng Supreme Court. Maging si Aquino appointee Associate Justice Maria Lourdes Sereno na nominado ng isang grupo, payag na rin daw na makasama sa pagpipilian ng JBC. Tinanggap na rin ni Associate Justice Roberto Abad ang nominasyon sa kanya. Ngayong araw din tinanggap ni na Solicitor General Francis Hardeleza at Justice Secretary Laila De Lima ang kanilang nominasyon. Pero si De Lima, kahit ipinaalam na ang desisyon sa Pangulo, may alinlangan. Whatever divisions there are or infightings there are within the Supreme Court, maybe a fresh face could be welcome. But honestly, I don't know if right now I'm welcome to the insiders. Bilang ex-official members ng JBC, nag-inhibit na sina Carpio at De Lima sa paghahanap ng susunod na Chief Justice. Tumanggi naman sa nominasyon si BIR Commissioner Kim Henares. Anya, ang tax reforms na pinagugulong nila sa BIR ay singhalaga raw ng mga pagbabagong dapat mangyari sa Supreme Court. Kapwa tumistigo sina Henares at De Lima sa impeachment trial nang napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona. Padadalhan ng notice ng JBC ang lahat ng tumanggap ng nominasyon bago ang public interview sa kanila pagkatapos ng 10 araw. Sasailalim din sila sa psychological at psychiatric tests at sisilipin ang kanilang statements of assets, liabilities and net worth, gayon din ang kanilang foreign at local bank accounts. The JBC members should be prepared to ask the difficult questions, so that we get the answers that we would like to hear. And when we see that the answers are not acceptable, then we will have a better understanding as to who is fit and who is not. May hanggang August 27 ang Pangulo para pumili ng kapalit ni Corona mula sa isusumiting shortlist ng JBC. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Alamin po natin ang latest sa Korte Suprema kaugnay sa deadline sa paghain ng nominasyon sa pagkapunong maestrado at live mula sa Maynila, saksi si Ivan Mayrina. Ivan?
Igan, may ilang sandali pa bago ang midnight deadline ng pagsusumite ng nominasyon at opisyal na pagtanggap ng nominasyon para sa posisyon ng Chief Justice at sa ngayon ay 25 ang nasa opisyal na listahan ng pagpipilian para maging susunod na punong mahistrado ng Korte Suprema. Malalim na ang gabi at tahimik na rito sa Korte Suprema kahit pa hanggang hating gabi punto ang deadline ng nominasyon para sa posisyon ng punong mahistrado ng Korte Suprema. Sa huling bilang, 72 mga isinumiting pangalan sa Judicial and Bar Council o JBC. Kabilang sa mga inihabol na nominado ngayong araw ng deadline, sina Attorney Percy Da Acosta ng Public Attorney's Office, Labor Secretary Rosalinda Baldos at Sandigan Bayan Associate Justice Cristina Cornejo. Pero hindi lang deadline ng nominasyon ngayong araw. Hanggang ngayong hating gabi na lang din maaaring formal na tanggapin ng isang nominado ang nominasyon para sa kanya. Kapag hindi formal na tinanggap ang nominasyon, hindi na siya mapapabilang sa opisyal na listahan ng mga nominado. At sa ngayon, 25 sa mga nominado ang formal na tinanggap ang kanilang nominasyon. Mula rito ay gagawa ng rekomendasyon ng Judicial and Bar Council na isusumite sa Pangulo na siya namang pipili sa hihiranging susunod na mamumuno sa hudikatura kapalit ng pinatalsik na si Renato Corona. Una nang sinabi ni Pangulo Aquino na bukas siya sa magtatalaga ng isang outsider bilang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Igan, may ilang minuto pa nga bago sumapit ang 12 midnight deadline at mukhang doon na tayo sa shortlist na 25 names. Wala na tayong nakita na sa nakalipas na ilang oras na last minute nominees o last minute na nagsasubmit ng mga nominees para sa posisyon ng Chief Justice. At live mula sa Korte Suprema sa Maynila, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At sa ibang balita, 8 menor de edad ang nahuling gumagamit umano ng hinihinalang marijuana sa Bayombong, Nueva Vizcaya. At isa pang nakababahala rito, balak daw ng mga binatilyong suspect na magbenta ng iligal na droga sa kalapit na eskwelahan. Narito po ang report. Iniimbestigahan ngayon ang 8 menor de edad na may edad 13 hanggang 17 sa Barangay La Torres sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Nahulihan kasi sila ng 2 pakete ng pinatiyong dahon na hinihinalang marijuana. Nabisi sila matapos may magsumbong daw kaugnay na nagaganap na pot session malapit sa bahay ng isang saksi. Yung matang din second floor di balay na pinita. So jadi naging bumaba kami, nagtataray na. Para kita may isang umbingan ng isip-sup yun di kwadyan. Yung tiruruok, nakakwatan nga, marijuana mo tayo dyan. Maliban sa pinatuyo mga dahon, nakakuha rin ng mga otoridad ng smoking pipe sa lugar. Nung unay todo tanggi at nagturuan pa ang mga kabataan kung sino may-ari ng mga pakete. Pero kalaunan, umamin din ang grupo at nadulas pang ibebenta ang hinihinalang marijuana sa kalapit na eskwelahan sa bayan. Kamayan niyo kumagay marijuana? Ibebenta po. Ibebenta sa Pasat. Doon po mismo sa gate ng farm, sa fertilizer. Isang lalaking residente rin ng Barangay La Torre, pinangalanan nilang nag-utos daw sa kanila na magbenta ng iligal na droga. Nasasampahan na raw ng kaukulang kaso depende sa kalalabasan ng investigasyon. Handa naman daw makapagtulungan sa pulisya ang mga nahuling kabataan. Posibleng isailalim sila sa counseling. Para sa saksi Joseph Morong, nagulat. Samantala, nagsampa na ng reklamong 4 na menor de edad na minaltrato umano ng ex-officio ng Barangay Marilag sa Quezon City. Handa naman daw ang opisyal ng barangay na harapin ang reklamo. Saksi, si Susan Enriquez. Paglabag sa Anti-Child Abuse Law at Anti-Torture Law, ito ang mga reklamong isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa ex-officio o XO ng Barangay Marilag, Quezon City na si Eleuterio Endoso na inakusahan ng pagmamaltrato ng 4 na menor de edad. Kasabay nito ay dinitalya sa 3 pahinang pinag-isang sinumpaang salaysay ang umano'y pagpapahirap sa 4 na binatilyo ng opisyal ng barangay noong Hunyo 23. Matapos daw silang pagbintang ng nagnakaw ng mamulot ng ilang tornilyo, kinuryente raw sila isa-isa ni Endoso gamit ang stun gun. Ang iba sa kanila kinuryente umano sa dibdib malapit sa puso. Meron din sa pusod, sa tadyang, pati na raw sa tagiliran. Kinuryente ng 4 na beses sa CR po. Ay 3 beses po sa CR, 1 beses sa labas. Dito po. Ang pinakamatanda nga sa kanila, pinasubo pa umano ng tornilyo ng halos 4 na oras. Hindi pinalunok yung lang sa pinasubo. 4 na oras. Bakit daw? Para daw magtino kami. Hangad po namin talaga yung kung paano niyang pinahirapan yung anak namin, ganun din siya.
makulong po siya. Si Endozo na una nang itinanggi ang paratang, sinabing handa raw siyang harapin ang mga reklamo. Dahil sinampa po nila yung kaso, di haharapin ko na lang din po yan sa korte. Kasalukuyang nasa indefinite suspension ngayon si Endozo. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Samantala, isang truck na magde-deliver ng mga baboy ang bumangga sa concrete barrier at tumagilid sa South Luzon Expressway sa bahagi ng Bikutan exit. Sugatan ang 3 sakay ng truck. Saksi si Cedric Castillo. Kung hindi raw dahil sa magaan pang daloy ng trapiko, baka raw nakipagpatintero ang mga baboy na ito sa mga sasakyan sa bahaging Bikutan exit ng SLEX northbound. Nakawala sila bandang alas 4:30 ng hapon matapos bumangga sa railings at concrete barrier at tumagilid ang elf truck na magde-deliver sa kanila mula Batangas papuntang Cainta, Rizal. Nawalan daw ng giya ang truck. Bigla na lang siyang sumabog yung gulong ko sa kaliwang bahagi. Tapos doon nag-umpisa nung paggewang-gewang nung sasakyan ko. Kung hindi ko napansin yung nasa gawing kanan ko na kotse, yun sana ang mababangga ko. Sumadsad yung gulong ko sa harapan yung sa may gutter. Kaya yun, bumangga sa barrier po. Kung anong bilis makaalpas na mga baboy mula sa tumagilid na sasakyan, siya naman daw pahirapan bago makalabas ang mga sakay nito. Kabilang ang sugatang driver na si Marcel Martin, ang pahinanting si Ronnie Flores at veterinaryong si Michael Gatmaitan na mabilis na isinugod sa ospital. Kompleto namang naibalik ang mga hayop sa napinsalang truck matapos itong maito palabas ng SLEX, pero sugatan na ang ilan sa mga ito. Normal pa kanina yung konti pa lang yung mga sasakyan. So, na-clear naman agad ng mga taga-Skyway, nahuli naman agad yung mga baboy at naisakay sa mga sasakyan. Iginiit ng driver na hindi lumampas sa 70 kilometers per hour ang takbo ng truck, pero umaming luma at pudpud na ang sumabog na gulong nito. Naharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Doon sa gulong, pagka ganyang medyo luma na at alam naman natin mabibigat yung pangarga natin sa mga lalo na yung mga biyahe na malayo, medyo palitan na natin. Huwag na nating ilagay sa alanganin yung mga natin, yung mga tao. Inaasahan namang makakalabas na ng ospital ngayong gabi ang kanyang mga kasama na nagtamuraw ng mga sugat sa braso at binti. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.